So in this video, meron naman po tayong bagong loan app. Yes po, considered siya na bago kasi this year 2025 lang din siya na-release. And first time kong i-feature itong loan app na ito, which is nirecommend lang sa akin na i-feature ito. Well, shout out nga po pala kay Ate Remelyn Besana. Sabi niya kasi sa recent video ko, may bago po sa Play Store, Mami Yam, Supreme Loan, letter S ang logo at color blue po yung color. Kaya naman napasugod agad ako sa Play Store. Agad talaga, no? Tinignan ko siya, visit ko siya. And I think ito yung tinutukoy niya, which is si Supreme Money Cash Loan App. And in all fairness, meron siyang 4.8 ratings. Well, as usual na ritual natin dito, bago ko po sinusubukan yung app, tinitingnan ko po muna kung siya ba ay legit or legal, licensed to operate. Kailangan natin malaman yun, no? Kasi ang daming mga loan app ngayon na kahit SEC registered nga, hindi pa din okay. Well, pumunta ako sa SEC website and I found out na legit siya. Register po siya sa list of recorded online lending platform. So, anong gagawin? Of course, mag-a-apply ako mismo dito. Anyway, sa mga hindi pa nakapag-try dito or wala pa pong loan app na ganito, wag nyo munang i-try. Hindi po kahit sinubukan, isusubukan nyo na rin. Kaya ako muna yung mauna dito. Kung sakaling hindi nyo pa siya na-try ha, keep watching lang muna. Kasi isi-share ko sa inyo yung full details ng loan app na ito. Kung paano mag-apply dito, magkano yung kanyang loan offer, ano yung flow of application niya dito, ano po yung mga hinihingi documents dito, magkano yung approval amount niya dito, auto-disburse ba to, or makikita ba natin yung loan summary muna bago tayo mag-decide na mag-loan dito. So, lahat po yan aalamin natin sa video na ito. Well, dito sa Play Store, no, bagong-bago nga lang po talaga ito. So, na-release lang siya this January 2025 at na-update din po siya agad noong January 27, 2025. Without further ado, no, so subukan ko tong loan app na ito. I'll download this app and then I'll open it. And then upon opening, so as usual, meron silang permission request. So I need to agree this one. I need to click this understood button dito sa baba no, para makapag-proceed tayo. So here po, I need to allow pictures and record video while using this app. Lahat ng mga nagpa-pop up dito, kailangan ko siyang i-allow kasi requirement po ito ng app. And dito sa baba nakalagay privacy agreement. So click lang po natin itong next. So here po, this is the first step po ng application process ko po dito is to provide my mobile phone number and then get the verification code. Then enter po natin. Then right after that, next lang po tayo and then magdadirect na po tayo agad sa loan dashboard po ni Supreme Money Loan App. And here po, lumabas po ang kanya highest credit limit na up to 20,000 daw po yung kanyang pautang. Kapag mga ganitong mga amount lang na mabababa, medyo mataas yung chance natin na ma-approve dito kasi mababa lang. Again, sa mga first time na mag-apply sa ganito, of course, hindi po talaga siya guaranteed na ito po talaga yung ibibigay nila, 20,000 pesos. So, of course, magsisimula tayo sa mababang amount. Well, para makapag-move on tayo, na-click po natin itong Get My Limit. And then here po, I need to fill up the basic information that they need. So, it includes my educational background, email, marital status, number of children, how many internet loans I have currently daw, then any overdue loans daw in the last 6 months, then yung total overdue ko daw kung meron, then overdue days, number of loans. So, kailangan po pala nilang malaman itong mga to. But in this one po, and ang fill up ko lang po dito is 0, no loans. Mga ganun lang po pinil up ko dito. Kasi kung ano naman, madedetect naman talaga nila yan kung may loan ka or wala. But for now, yun lang talaga yung pinil up ko. Anyways, proceed tayo sa next step of application, which is the income information. Sa income information includes our job status, industry, company name, company address, company phone number, salary type, and then salary pay days, and then monthly income. So here nga pala sa portion na ito, kahit po i-declare po natin dito na tayo ay not working, hindi tayo nagtatrabaho or wala tayong trabaho, no, just like this one, no, nilagay ko not working. So kailangan pa rin po natin i-provide yung lahat pa din po ng details dito. So anyways, dito sa company name or mga other details dito, nilagyan ko lang po talaga ng none kasi wala naman di ba, not working nga, di ba? Anyways, after providing the income information, so move on tayo sa document information na. So here po, we need to provide our ID. And wala pong nakalagay dito na list of IDs na nire-require nila. Pero usually kasi government ID po talaga yung na-accept nila sa mga ganito. So picturean mo na lang yan kung anong meron ka dyan. And then madedetect naman po nila yan. Mag-auto fill up po yung iyong ID number, birthday, name. So madedetect po nila yan. Right after that is the facial shot na or the facial verification na po. So magsiselfie
magsasalpi lang po tayo dito. And then after that is the contact information na. So dito po nang hihingi po sila ng 3 contact references po. So magdadirect po siya sa phone book list, kaya be ready. Well, after providing this one, so move on tayo sa next step, which is the receipt information. Naka-autofill up yung name natin dito. Na kinuha nila yun malamang sa ating ID details. And then dito po, pipili na lang po tayo ng transfer method or withdrawal method po, either e-wallets or banks. Pero kasi usually kapag mga ganito pong loan off, of course, ang pinipili ko po dito is talagang si e-wallet. Preferably si GCash account ko. Para talagang malaman ko na agad-agad papasok siya sa GCash ko kasi yun pinaka-accessible na e-wallet ko eh. Anyways, kapag nakapili po tayo ng transfer method, so fill upan po natin yung account number dito and then click next. So, nakalagay po dito na congratulations, you have finished all the certification. So I need to click the apply now button para makita ko yung loan summary ko, magkano yung approval amount nila sa akin. Well, here po, sabi ko naman sa inyo, magsisimula talaga tayo sa pinakamababang amount. Hindi naman sobrang baba to kasi libo rin naman yung offer nila, which is ang offer nila sa akin ngayon is 1,500 pesos. Well, wag muna natin i-click tong apply now dito sa baba, no? Tingnan muna natin yung repayment plan nito. Yung summary of loan siya, kung magkano yung interest rates niya, kung magkano na lang din yung ma-receive natin. Click po natin itong portion na itong nakalagay sa pre-money, 1,500. May arrow po dyan, so yan po yung i-click natin. Diyan po nakatago yung mga interest, fees, charges po nila. So like this po, so meron po ako loan amount po na 1,500 and then nakalagay dito na ang amount doon na ma-receive ko is 930 pesos na lang. Kasi sinasabi ko sa inyo, wag tayong basta-basta padalos-dalos talaga dito sa application. No? Aalamin talaga natin magkano na lang ba talaga yung ma-receive natin dito. And then yung service fee niya daw po is 570 pesos. Meron daw siyang dalawang term. So click po natin itong repayment plan niya dito. So clearly, within 7 days, babayaran po natin yung first term po natin dito. So amounting to 1,485 pesos. And then ang second term natin, nababayaran po natin sa June 14 pa, 15 pesos lang. Kaya wag kayo basta-basta maniniwala talaga sa mga pa 120 days to pay po nila. Kasi usually yon marketing strategy lang po talaga nila yun, no, para makapag-apply tayo dito. Pero dito pa lang, no, so within 7 days, kotang-kota na sila dito. And of course, kapag nagbayad tayo sa first term natin, isasama na nating bayaran itong 15 pesos, di ba? Kung sakaling makapangutang tayo dito. So, do you think ba na i-grab ko po itong loan offer po nila sa akin ngayon? Ganyan na lang ang ma-receive ko, 930 pesos. Ang liit na lang, and then payable for 7 days. Hindi siya nakaluwag-luwag sa atin kahit papano. So, hindi ko naman sinasabi no na walang interest rate dapat or walang service fee. Pero naman sana, dapat naman sana makatarungan naman. Kasi lumalabas po na 38% of the loan amount. Yun po yung effective interest rate po nila sa akin. Ang bilis lang ng 7 days. Well, kung gusto niyo pa rin i-try to, it's up to you. Wala naman akong magagawa. But at least, na-share ko siya sa inyo. Naging aware po kayo sa loan app na ito. Hindi ko po talaga nare-recommend yung mga ganitong loan app. Well, patuloy naman po ako mag-update sa inyo regarding sa mga bagong loan app. Mga bagong loan app na umuusbo ngayon. Tsaka sa mga existing loan app na in and out sa Play Store. Sa existing loan app na may mga bagong app sinisilip ko po yan and mismo ako sinusubukan ko. Kaya dapat po nakasubscribe kayo. And click nyo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nag-gusto nyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!